sila. Talagang pinuntarya nila si Senator Marcoleta. Nauna pa ninyong pinakulong si Senator Marcoleta kaysa kay Martin Romualdez. Nasaan naman ang ustisya dyan? Nasaan naman ang katarungan dyan? Mula ngayon, kayo mga pobre, isirox nyo na lang ang manok. Wala kayo ulamin, isirox nyo ang galunggong. Kasi sabi naman ng abogado nila, ay yan ay original na rin. Ano kaya kung ipasirox ko yung galunggong at ipalamon ko sa'yo? Masarap kaya yun? Walang patis? Ikaw, BBM, ikaw tumanggap ka ng milyon-milyong pisong donasyon sa kampanya mo mula sa dalawang construction companies. Bakit ikaw hindi pinaplunder? Bakit si Senator Marcoleta plunder na yun ay campaign funds? Eh kung plunder yun, dapat lahat ng mga congressman dyan na sobra na 50 million yung kanilang diniklara sa Comelec, dapat sila din lahat ay plunder? Sinungaling sila. Talagang pinuntarya nila si Senator Marcoleta. BBM, hindi kami bangag. Alam namin na si Bunoan, kunyari isi-state witness mo para mapagtakpan lamang ang mga galamay mo sa tabi mo. Hindi kami bangag. Alam namin dito ang punot dulo ng lahat ng kasakiman ng pagnanakaw sa flood control funds ay nanggaling mismo sa kamay mo dahil ikaw ang pumirma. Ikaw ang pumirma ng budget na pinakarumbaldumal na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ikaw, BBM, ang pumirma. At hindi kami bangag para hindi namin malaman na alam na ng lahat na ang sinasabi ni Saldico ay totoo, na siya ay nag-insertion kayo ng 100 billion dyan sa flood control at ang 25 billion na sinasabi ni Saldico ay hinatid niya mismo sa bahay mo, BBM. Gayon, sino ang mananagot sa flood control? Nauna pa ninyong pinakulong si Senator Marcoleta kaysa kay Martin Romualdez. Nasaan naman ang ustisya dyan? Nasaan naman ang katarungan dyan? BBM, hindi kami bangag. Hindi kami bangag para hindi namin alam na ang huling pagtistigo ng mga 18 na Marines kay Senator Marcoleta at kay Senator Pia Cayetano nandun sa testimony nila na naghatid din sila ng pera doon sa Ilocos Norte. Ang pinapanigan mo ay ang malalapit sa iyo. Kaya si Bunoan gagawin nilang state witness. Meron bang state witness na siya mismo ang pinakamataas na opisyal ng DPWH? Tama ba yun? Tama ba? Gusto lang nila magsabi si Bunoan na si Romualdez ang mastermind para tumigil na tayo lahat. Pwede bang si Romualdez lang ang mastermind? Yun ang mga tinutukoy ni Senator Marcoleta sa kanyang Blue Ribbon investigation. Kung kaya pinatigil, kaya nila inagaw ang Senate presidency para tumigil si Senator Marcoleta ng kakaimbestiga kung sino ba talaga ang mga hinatiran ng pera ng mga bodyguard ni Saldico. At sinabi nila, naghatid din sila. Sinabi nila, nasa news yan, naghatid din sila ng pera. Si Saldi mismo ang nagsabi sa kanyang video, naghatid siya ng pera, 25 billion kay BBM. Ang sagot lang ni BBM sa atin, nung sinabihan siya
na nagrarally tayo. Sabi niya, they can rally. Bangag ang puta. Sa kasaysayan ng Pilipinas, kasama na yung ama niya na diktador. Ito lang ang first time na ang Presidente Bongbong Marcos ay minus 27 ang grado. Pero kung makapunta sa Canada, parang akala mo, winner! Akala mo parang walang nagugutom sa inyo. Para bang totoo na guni-guni lang natin lahat na 2.5 million na Pilipino ang walang trabaho? Maliban dyan, 15 million ang underemployed o part-time lang ang trabaho. BBM, hindi kami bangag. Gutom na kami. Gutom na kami. Nagugutom na milyong-milyong Pilipino na pobre. Ang sinasabi ni BBM, oh, look at me. I am president of an upper middle class country, sabi ng World Bank. Gago! Hindi ka ba naman bobo, naniwala ka dyan dahil wala kang alam, di ka nga nag-graduate sa college eh. BBM, baka hindi mo alam. Pero kami, hindi kami bangag, kaya alam namin na yung upper middle class na yan, na klasifikasyon ng World Bank, ang ibig sabihin lamang yan ay dahil niloloko nyo kami, dahil ang ginawa nyo batayan sa pagsuma-suma total ay gross national income. Ang income ng buong Pilipino, eh syempre ang dami namang oligarko, ang dami namang mayayaman, kaya hindi nabibilang yung nagugutom. O kaya sa gross national income, upper middle class na daw kayo. Ikaw kaya, bakit ka nakapaa? Upper middle class ka ba, bata? Nakapaa ka pa rin hanggang ngayon, hindi ka pa rin nakapag-aral. Mataas pa rin ang presyo ng pagkain. Simula lang umaupo sa 2022, mataas ang bigas, mataas ang galunggong, pati gulay hindi mo na kayang bilhin. Mula ngayon, kayo mga pobre, i-Xerox nyo na lang ang manok. Wala kayong ulamin, i-Xerox nyo ang galunggong. Kasi sabi naman ng abogado nila, ay yan ay original na rin. Ano kaya kung ipasirox ko yung galunggong at malamon ko sa'yo? Masarap kaya yun? Walang patis? Walang suka? Yan na ang sitwasyon natin mga pobreng Pilipino dahil sa 4 na taon na si BBM ang presidente, wala siyang ginawang mabuti. Pagkos ang ginawa niya ay hinayaan niya magnakaw na magnakaw! Magnakaw na magnakaw! Ang mga taong napakapalibot sa kanya, hindi kami bangag BBM. Ang ibig sabihin ng upper middle class status ng World Bank ay itataas nila ang interes sa utang. Sasabihin ng World Bank, upper middle class ka na pala ngayon eh. Mataas naman pala ang gross national income mo, eh di tataasan natin yung interest ng utang ng mga Pilipino. Hayop ka! Hindi mo na inisip ang mga taong nagugutom. Ikaw, flex-flex ka pa, upper middle class. Animal, walay batasan, way huya. Way huya ang yuti kagwang. Anak ng kagwang.
Saan ka makita ng presidente na proud pa siya? Nagsabi na, uy, yumayaman na pala ang mga Pilipino dahil ako ang presidente ninyo. Ito ang kasinungalingan na pinapakain niya sa atin. Dahil dito sa sinasabi niya na upper middle class income na tayo ay hindi na magpapautang yung iba. Ay salamat, hindi na siya pautangin. Kasi sasabihin ng Korea, number one, di kita pautangin kasi kinukurakot mo lang. Number two, hindi na kita pautangin kasi hindi mo na kailangan. Kasi upper middle class income na mga Pilipino. O di ka ba naman gago? Utang ka ng utang na loob. Kami nagbabayad. Pati ang batang walang salawal at walang sapatos, tsinelas dyan, 165,000 na ang utang niya ngayon na babayaran niya. Hindi pa siya nagtatrabaho, sanggol pa lang siya. Ang utang niya ay 165,000 pesos na. At ano ang mangyayari sa mga bata na pinapaaral natin? Na nangungutang mga magulang, halos hindi na kumakain sa trabaho. Hindi na kumakain, wala nang merienda para lang may baon ng mga bata. After 2 years, bago umalis si Bongbong Marcos, wala nang trabaho. Yan na ang pinakamasaklap na ating haharapin sa 2028 kung bakit ang eleksyon na yan ay napaka-importante sa future ng ating mga anak at mga apo. Wala ng trabaho. Ang foreign direct investment, bagsak. Edukasyon, bagsak. Turismo, bagsak. Ang umaakyat lang ay ang travel allowance ni BBM. Ayon, sasabihin niya sa atin, I want to leave a legacy. Ha? Legacy. Anong legacy iniiwan mo sa amin, BBM? Yung utang mo na halos 19 trillion pesos na. Na pag isinulat ko yung numero dito, ay abot na dun. Sa punong kahoy yung zero ng trillion peso na utang mo. Bali wala sa'yo na ang mga tao ay hirap na, gutom na, wala ka pa rin magagawang trabaho dahil wala nang tiwala sa'yo ang mga negosyante. Wala na kaming tiwala sa'yo. Kung kaya ang trust rating mo, BBM, ay minus 27. Mula sa minus 14, ngayon ay minus 27. Ang ibang presidente, habang tumatagal sa pwesto, pataas ng pataas ang approval rating. Si BBM, pabanga ng pabanga. Yan ang problema, mga kababayan, kung sa simula pa lamang ay pinlanuhan na nila tayo, nananakawan nila tayo. Lahat ng ito, mga pangyayari ito, ay dahil gusto lang nilang pagtakpan kung sino man na magnanakaw. Yung mga congressman dyan sa House of Representatives, tumayo kayo rito sa Luneta. Magpaaraw kayo between 12 to 1 o'clock. Sumigaw kayo dyan na hindi kayo magnanakaw. Hindi kayo ever nagnakaw. Siguro 5 lang sa inyo makakatayo dyan. Huwag kayong magsinungaling sa amin. Kasi alam namin ang mga ginagawa nyo dyan. Simula noon pa, noon nakaupo si BBM, ay talagang pinanuhan nyo na ni Martin Romualdez itong pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kaya tingnan nyo naman, anong sabi na naman ngayon nila, ng mga congressman? Hindi lamang si Senator Marcoleta, kundi lahat na mga nagsusuporta kay Senator Marcoleta at kay BP Sara, dapat ay arestuhin din natin. Anak kayo ng mga adik. Hindi mo sabihin, hindi na kami pwede magsalita dito. Hindi na kami pwede magsabi na bagag itong administrasyon na ito. Lahat kami na
na hindi sumasangayon sa pagnanakaw nyo, ipapa-aresto nyo? Ano kayo? Ano tingin nyo kay BBM? Hari? Dahil sa ibang bansa nung araw, kagaya ng Thailand, ay may batas. Dapat ang hari ay tiningnan mo lang sa mata. O kaya ay pinagsalitaan mo, ikaw ay pupugutan o papatayin. Walang hari sa Pilipinas. Dahil itong demokrasya natin ay pinanalo ng ating mga ninuno sa dugo, pawis, at sakripisyo nila. Para ano? Para ang mga BBM gang ay malaya sa pagnanakaw na hindi na natin sila pwedeng murahin. Bakit nagrereklamo si Auntie Claire na dapat daw imbestigahan ng Department of Foreign Affairs ang mga nagsabi sa kanyang pangit ka? Pa sa ibang bansa ng Canada, hanggang doon pa sisikilin nyo ang freedom of speech sa mga Pilipino? Eh, totoo naman talagang pangit ka! Ang hirap talaga kausapin ng mga ganitong klaseng tao na dahil sa laki ng sweldo nila ay talagang imbes na ang trabaho niya mag-report sa atin kung ano na nagawa ng boss niya, ang trabaho niya ay pangungutya sa lahat ng nag-oposisyon kay BBM, kagaya kay Senator Pia Cayetano. Hingal daw, hinihingal daw. Bakit daw siya hinihingal? Ikaw, Auntie Claire, ba't ang baho ng hininga mo? Lahat ng ito, mga kababayan, lahat ng pagsisikil sa atin na oposisyon sa BBM administration dahil sa korupsyon, lahat ng ito ay dahilang ayaw nilang managot ang malapit sa kanila. Ayaw nilang managot ang totoong mastermind. Kaya pinakulong nila si Senator Marcoleta dahil hindi siya titigil sa pag-iimbestiga at pag-uusig habang siya ay senador. At sa palagay nyo kaya,